Ang pag-alis sa nayon. Sa isang maliit na nayon sa Quezon, kung saan ang mga puno ng niyog ay nagtatayo ng mga anino sa ilalim ng buwan, nakatira si Maria, isang dalagang may pangarap na malaki ngunit puso na puno ng pag-asa. Ang kanyang buhay ay simplo, tumutulong sa kanyang mga magulang sa bukirin, naglilinis ng bahay, at nakikinig sa mga kwento ng kanyang lola tungkol sa mga aswang at engkanto na gumagala sa dilim. Si Maria, 23 taong gulang, ay kilala sa nayon bilang masipag at mabait, ngunit may mga naiinggit sa kanyang kagandahan at determinasyon. Masyado kang ambisyosa, Maria, sabi ng kanyang kapitbahay na si Aling Rosa, na may ngiti na hindi umabot sa mga mata. Huwag kang masyadong lumayo, baka may sumunod sa iyo. Ngunit hindi pinansin ni Maria ang mga ganitong salita. Ang kanyang pangarap ay umalis sa nayon, magtrabaho sa abroad, at bigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Isang umaga, habang ang araw ay sumisikat pa lamang at ang hamog ay basa pa sa mga dahon, tinawag si Maria ng kanyang lola sa kanilang maliit na sala. Sa mesa, may isang lumang kahon na gawa sa Nara na may mga ukit na mga simbolo na hindi maintindihan ni Maria. Maria, anak, sabi ng kanyang lola, na may boses na mahinan ngunit puno ng bigat. Bago ka umalis patungong Saudi Arabia, may ibibigay ako sa iyo. Binuksan ng lola ang kahon, at mula rito ay kinuha ang isang maliit na krus na yari sa pilak. May nakaukit na dasal sa wikang hindi na ginagamit. Ito ang anting-anting ng ating pamilya. Ilagay mo ito sa liig mo, at huwag tanggalin kahit anong mangyari. Proteksyon ito laban sa mga masasamang espiritu, lalo na ang mga inggit na sumusunod kahit sa malayo. Si Maria ay tumawa ng mahina. Iniisip na ang mga kwento ng lola ay para lamang sa mga bata. Lola, sa abroad po ako pupunta, hindi sa gubat. Ano pong gagawin ng aswang sa Saudi? Ngunit ang lola ay hindi ngumiti. Maria, hindi mo alam kung ano ang dala ng inggit. Kahit saan ka pumunta, may mga mata na nakamasid. Kinabukasan, habang naghahanda si Maria para sa kanyang pag-alis, napansin niya ang kakaibang katahimikan sa nayon. Ang mga kapitbahay ay hindi na ganoon kaingay tulad ng dati, at si Aling Rosa, na karaniwang puno ng chismis, ay nagbigay lamang ng isang malamig na tingin mula sa kanyang bintana. Sa palengke, narinig ni Maria ang mga bulungan. Sabi nila, may sumunod daw sa mga umalis ng nayon na may dalang tagumpay. Aswang daw, hinintay ang tamang oras. Si Maria ay nakibit balikat lamang. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may bahagyang kaba na sumibo. Bago sumakay sa jeep patungong Maynila, hinawakan niya ang anting-anting sa kanyang liig, na ngayon ay nakasabit sa isang manipis na tanikala. Para sa kapayapaan ng isip ni Lola, bulong niya sa sarili. Sa paliparan, habang naghihintay ng kanyang flight, naramdaman ni Maria ang bigat ng kanyang desisyon. Ang mga inggay ng mga tao, ang pag-alis ng mga eroplano, at ang amoy ng bagong simula ay naghalo sa kanyang isipan. Habang nakapila sa boarding gate, napansin niya ang isang babaeng nakatingin sa kanya mula sa malayo, isang babaeng may mahabang buhok at mga matang parang hindi natutulog. Parang si Aling Rosa, naisip ni Maria, ngunit agad niyang kinalimutan ito nang tawagin ang kanyang pangalan. Sumakay siya sa eroplano, at habang umangat ito sa kalangitan, naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam. Para may sumusunod sa kanya, kahit na siya ay libu-libong metro sa himpapawid. Sa kanyang unang gabi sa Saudi Arabia, pagod at nalulungkot, nanaginip si Maria. Sa panaginip, nakita niya ang nayon sa Quezon, ngunit ang mga puno ay kakaiba. Parang may mga mata na nakatingin. Isang babaeng may pakpak, na may mukha na pamilyar ngunit hindi malinaw, ay lumilipad patungo sa kanya, dala ang isang ngiti na puno ng inggit. Maria, bulong ng babae, hindi ka makakatakas. Biglang nagising si Maria, awis na pawis, at narinig ang mahinang tunog mula sa labas ng kanyang bintana. Tik-tik. Hinawakan niya ang anting-anting, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na takot. Panaginip lang ba ito? Tanong niya sa sarili. Ngunit ang tunog ay hindi tumigil, at ang anino sa labas ay parang gumagalaw. Ang unang senyales sa abroad.
Si Maria ay nasa kanyang maliit na kwarto sa isang apartment sa Riyadh, Saudi Arabia, kung saan ang init ng araw ay napalitan ng malamig na hangin ng aircon sa gabi. Agad mula sa kanyang unang araw bilang caregiver, sinubukan niyang kalimutan ang kakaibang panaginip mula sa eroplano, ang babaeng may pakpak at mga matang puno ng inggit. Ngunit habang nakahiga sa kanyang kama, narinig niya ang mahinang tunog mula sa labas ng bintana. Tik-tik, tik-tik, parang tunog na maliliit na kuko na kumakalmot sa salamin. Hangin lang yan. Bulong niya sa sarili, ngunit hinawakan niya ang anting-anting sa kanyang lig, ang pilak na krus na bigay ng kanyang lola. Ang tunog ay tumigil, pero ang kanyang puso ay patuloy na tumitibok ng mabilis. Hindi siya sigurado kung ito ay dahil sa pagod o sa kaba na dala ng nayon na iniwan niya. Kinabukasan, sa bahay ng kanyang amo, isang matandang lalaki na si Mr. Faisal, napansin ni Maria ang kakaibang katahimikan. Si Mr. Faisal, na karaniwang masigla kahit may sakit, ay mukhang lalong nanghihina. Ang kanyang balet ay may mga kakaibang marka, maliliit na kulugo na lumilitaw sa kanyang braso, parang mga paltos na hindi may paliwanag ng doktor. Habang nililinis ni Maria ang kwarto, narinig niya ang bulungan ng ibang kasambahay, na mga Pinoy rin. Parang gawa ng kulam yan, Maria. May ganyan sa probinsya natin sa Bicol. Alam mo ba, kapag may inggit sa'yo, sinusundan ka kahit sa abroad. Si Maria ay ngumiti lamang, ngunit sa loob-loob niya, naalala ang babala ng kanyang lola tungkol sa mga matang nakamasid. Bago umalis sa trabaho, sinubukan niyang tawagan ang kanyang pinsan sa Pilipinas, si Ana, para magkwento. Ana, parang may sumusunod sa akin dito, sabi niya habang tinitingnan ang anting-anting sa kanyang lig. Panaginip ko lang ba yon? Ang sagot ni Ana ay nagpatahimik kay Maria. Maria, baka aswang yan na sumunod mula sa nayon. Inggit ang pinakamalakas na sumpa. Sa sumunod na gabi, habang naghahanda ng hapunan para kay Mr. Faisal, napansin ni Maria ang kakaibang amoy sa kwarto. Parang amoy ng bulok na karn, kahit wala namang pagkaing nasira. Ang kanyang mga kasamahan ay nagbiro. Baka aswang yan, Maria. Sabi nila, amoy ganyan kapag malapit sila. Pero ang biro ay hindi nagpatawa kay Maria. Nang gabing iyon, habang nagdadasal gamit ang kanyang rosaryo, narinig niya ulit ang tik-tik sa bubong. Ngayon, mas malinaw ito, parang may gumagapang. Tumayo siya at sinilip ang bintana, pero wala siyang nakita kundi ang madilim na kalangitan ng Riyadh. Subalit, sa salamin ng kwarto, nahuli ng kanyang mata ang isang anino, isang babae may mahabang buhok, nakayuko, na parang nakatitig sa kanya mula sa likod. Mabilis siyang lumingon pero wala doon. Ang kanyang kamay ay agad na humawak sa anting-anting at sa isang iglap, nawala ang anino. Imahinasyon ko lang ba to? Tanong niya sa sarili, pero ang kanyang lalamunan ay tuyo na sa takot. Kinabukasan, nagpasya si Maria na magtanong sa kanyang kasamahang si Joy, isang eblay mula sa Iloilo na kilala sa mga kwento tungkol sa sobrenatural. Joy, totoo ba ang mga aswang? Akala ko, kwento lang yon sa nayon, sabi ni Maria habang naglalaba. Si Joy ay tumigil saglit, seryoso ang mukha. Maria, sa probinsya natin, hindi lang kwento ang aswang. Sabi ng lolo ko, kapag may naiinggit sa iyo, ginagamit nila ang kulam para magpadala ng masamang espiritu. Pero kung may proteksyon ka, tulad ng anting-anting, hindi ka nila madaling mahawakan. Sinabi rin ni Joy na ang tik-tik ay palatandaan ng aswang na sinusubukang makapasok sa isang lugar. Mag-ingat ka, Maria. Baka may kaaway ka sa nayon na hindi mo alam. Ang mga salitang ito ay nagpabalik sa alaala ni Maria kay Aling Rosa, ang kapitbahay na palaging may masamang tingin. O sibil kaya na si Aling Rosa ang dahilan ng kanyang kaba? Bago matulog, nagpasya si Maria na mag-text ulit kay Ana. Ana, totoo ba na sinusundan ng aswang ang mga ebli? Ang sagot ay dumating pagkatapos ng ilang minuto at ito ay nagpagulo sa kanyang isip. Maria, hindi lang aswang. May mga tao sa nayon na gumagamit ng mangkukulam para saktan ang mga umaisenso. Sabi ng tita ko,
Si Aling Rosa daw ay nawala pagkatapos mong umalis. Mag-ingat ka. Ang text ay nagdulot ng kaba kay Maria. Hinawakan niya ang anting-anting at nagdasal na mahaba. Pero bago siya makatulog, may kumatok sa kanyang pinto. Isang tunog na mabagal at mabigat na parang hindi galing sa tao. Hindi niya binuksan ang pinto, pero sa kanyang isip, isang tanong ang paulit-ulit. Sino o ano ang sumusunod sa akin? Ang paghahanap ng katotohanan. Ang mga gabi sa Riyadh ay naging hindi mapakali para kay Maria. Ang tunog ng tik-tik sa bubong at ang anino sa salamin ay hindi na lamang panaginip, kundi mga palatandaan na nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Habang nagtatrabaho bilang caregiver, sinikap niyang itago ang kanyang kaba, ngunit ang mga kakaibang pangyayari ay nagpatuloy. Ang kanyang amo, si Mr. Faisal, ay lalong nanghina at ang mga kulugo sa kanyang braso ay dumami, parang mga bulaklak na biglang sumibol sa balat. Sa isip ni Maria, ang mga salitang kulam at aswang mula sa nayon ay naglalaro at kahit gustuhin niyang hindi maniwala, ang takot ay unti-unting kumakain sa kanyang katahimikan. Sa kanyang kwarto, pagkatapos ng mahabang araw, nagdesisyon siyang maghanap ng sagot. Hinawakan niya ang anting-anting sa kanyang lig, na ngayon ay parang mas mabigat kaysa dati, at binuksan ang kanyang cellphone para mag-research tungkol sa mga aswang at kulam. Sa internet, natuklasan ni Maria ang mga kwento mula sa mga forum ng OFUS. May mga nagbahagi ng karanasan tungkol sa mga kakaibang tunog sa gabi, amoy ng bulok na karn, at mga panaginip ng mga aninong may pakpak. Isang post ang nagpataas ng kanyang kaba. Kung may naiinggit sa iyo sa Pilipinas, maaaring magpadala sila ng kulam kahit sa abroad. Ang aswang ay hindi laging hayop. Minsan, ito ay espiritu ng inggit. Ang post ay nagbigay ng mga payo. Maglagay ng asin sa paligid ng kwarto, magdasal ng mga orasyon mula sa lola, at huwag kailanman tanggalin ang anting-anting. Si Maria ay nag-alinlangan sa modernong mundo ng Saudi Arabia. Parang katawa-tawa ang ideya ng aswang. Pero ang alaala na nayon sa Quezon, kasama ang mga bulungan tungkol kay Aling Rosa, ay hindi siya tinigilan. Posible kaya? Tanong niya sa sarili habang tinitingnan ang larawan ng kanyang pamilya sa cellphone. Isang gabi, habang nagbabasa ng isang artikulo tungkol sa folklore Filipino, napansin ni Maria ang isang lumang komento sa isang blog. Ang aswang ay sumusunod sa mga umaisenso, lalo na kung may iniwan kang kaaway sa nayon. Ang inggit ay mas malakas kaysa sa anumang ritual. Biglang naalala ni Maria ang isang insidente bago siya umalis. Isang away kay Aling Rosa sa Pelengke, kung saan sinabi ng matanda na huwag kang masyadong mataas ang lipad. Maria, baka malaglag ka. Ang mga salita ay parang sumpa noon, pero ngayon, sa gitna ng katahimikan ng kanyang kwarto, parang may bigat ang bawat letra. Nagpasya siyang tawagan ulit ang kanyang pinsan na si Ana. Ana, totoo bang si Aling Rosa ang dahilan nito? Sabi mo, nawala siya pagkatapos ko umalis. Sabi ni Maria, habang ang kanyang boses ay nanginginig. Sumagot si Ana, Maria, narinig ko sa tita ko na si Aling Rosa ay may kilalang mangkukulam sa kabilang baryo. Baka ginamit niya ito para saktan ka. Subukan mong maglagay ng asin sa pintuan mo. Kinabukasan, sumunod si Maria sa peyo. Bumili siya ng asin mula sa isang maliit na tindahan malapit sa apartment at nagwiwisik nito sa paligid ng kanyang pintuan at bintana. Habang ginagawa ito, naramdaman niya ang isang kakaibang kalmado na para bang ang anting-anting sa kanyang lig ay nagbibigay ng init. Sa gabing iyon, walang tik-tik na narinig at ang kanyang panaginip ay tahimik, isang pagbabago na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit ang kalmadong iyon ay hindi nagtagal. Habang naglilinis ng kwarto ni Mr. Faisal, napansin ni Maria ang isang maliit na bagay sa ilalim ng kama ng amo. Isang maliit na supot na gawa sa tela, na may amoy ng bulok at puno ng kakaibang mga buto at buhok. Ano ito? Bulong niya, at nang hawakan ito, parang may kuryenteng dumaloy sa kanyang kamay. Mabilis niyang ibinalik ito at nagdasal, ngunit ang kanyang cellphone ay biglang nag-vibrate. Isang text mula sa hindi kilalang numero ang dumating. Huwag kang makikialam.
Maria. Ang kanyang mga daliri ay nanginig habang tinitingnan ang mensahe, at sa labas, narinig niya ulit ang tik-tik, mas malakas, mas malapit, na para may humihinga sa kabilang panig ng pader. Ang pagharap sa takot. Ang takot ay parang anino na sumusunod kay Maria sa kanyang maliit na kwarto sa Riyadh. Ang tik-tik sa bubong, ang supot ng buto at buhok sa ilalim ng kama ni Mr. Faisal, at ang misteryosong text na huwag kang makikialam, ay nagbigay ng kaba na hindi niya may paliwanag. Pero sa kabila ng takot, nagpasya si Maria na harapin ang anumang sumusunod sa kanya. Kung totoo man ang aswang o kulam, hindi ako susuko. Bulong niya sa sarili habang hinawakan ang anting-anting sa kanyang lig. Sa tulong ng isang online group ng OFUs na natagpuan niya sa Facebook, natutunan niya ang isang modernong ritual. Agsamahin ang tradisyonal na dasal ng kanyang lola sa isang app na naglalaman ng mga Filipino chants na sinasabing nagpapalayas ng masasamang espiritu. Bumili rin siya ng mas maraming asin at isang maliit na boat ng holy water mula sa isang Pinoy store sa Riyadh. Sa gabing iyon, naghanda siya, naglagay ng asin sa paligid ng kanyang pinto at bintana, nagplay ng dasal mula sa app, at hinintay ang anumang darating. Habang ang orasan ay tumitiktak patungo sa hating gabi, naramdaman ni Maria ang bigat ng katahimikan. Ang kanyang cellphone ay nagpatugtog ng mahinang awitin ng isang orasyon, at ang anting-anting ay parang uminit sa kanyang dibdib. Biglang, isang malakas na tik-tik ang narinig mula sa bubong, kasabay ng isang amoy ng bulok na karn na dumaloy sa hangin. Sa labas ng bintana, isang anino ang lumitaw. Isang babaeng may mahabang buhok at mga matang kumikinang na parang apoy, na may pakpak na dahan-dahang kumakampay. Maria, bulong ng anino, na may boses na pamilyar, parang kay Aling Rosa. Sa halip na tumakbo, hinawakan ni Maria ang krus at sumigaw, "Lumayo ka, hindi mo ako makukuha." Ang anting-anting ay biglang nagningning, isang liwanag na parang nagmula sa loob nito, at ang anino ay umetras, na parang nasaktan. Ang tunog ng tik-tik ay humina, at ang amoy ay nawala. Pero habang humupa ang kaba, narinig ni Maria ang isang mahinang tawa mula sa labas, isang tawa na puno ng galit at pangako ng pagbabalik. Ang laban ni Maria sa anino ng aswang ay nagbigay sa kanya ng tapang, ngunit ang takot ay nanatili sa kanyang isipan. Pagkatapos ng gabing iyon, ang tik-tik ay hindi na bumalik, ngunit ang kanyang mga panaginip ay puno ng mga imehe na nayon sa Quezon, mga puno na may mga meta, at ang mukha ni Aling Rosa na may ngiting puno ng inggit. Isang umaga, habang naglilinis ng kwarto ni Mr. Faisal, napansin ni Maria na ang mga kulugo sa balat ng kanyang amo ay unti-unting nawawala. Para bang ang ritual na ginawa niya ay nagkaroon ng epekto. Pero ang misteryosong supot ng buto at buhok sa ilalim ng kama ay nagbigay pa rin sa kanya ng kaba. Nagpasya siyang tawagan ang kanyang lola sa Pilipinas upang magtanong tungkol sa anting-anting. "Lola, bakit parang may kapangyarihan ang krus na ito?" tanong niya. Ang sagot ng kanyang lola ay nagpagulat sa kanya. "Maria, ang anting-anting ay hindi lang pilak. May nakatagong microchip diyan. Isang modernong proteksyon na ginawa ko kasama ang pinsan mong teknisyan. Kapag nadama nito ang panganib, nagpapadala ito ng signal sa amin dito." Natuklasan ni Maria na ang aswang ay hindi isang literal na halimaw, kundi isang kulam na ipinadala ng isang mangkukulam na hinintay ni Aling Rosa bago siya umalis ng nayon. Ang inggit ni Aling Rosa, na nagsimula sa isang simpleng away sa palengke, ay naging sumpa na sumunod kay Maria hanggang Saudi Arabia. Ang supot sa ilalim ng kama ay isang ritual ng kulam, ngunit ang anting-anting, na pinagsama ang tradisyon at teknolohiya, ay nagbigay ng proteksyon. Sa tulong ng kanyang lola, nag-file si Maria ng report sa barangay official sa Quezon at natuklasan na si Aling Rosa ay nahuli na dahil sa pagpapaadala ng mga banta sa iba pang OFUs. Sa kanyang panaginip, bumalik si Maria sa nayon at hinintay ang aswang, ngunit sa halip na labanan ito, nagdasal siya at ang anino ay nawala. Sa totoong buhay, ang hustisya ay nakuha
At ang anting-anting ay naging simbolo ng kanyang pananampalataya at koneksyon sa pamilya, kahit libu-libong milya ang layo. Ang katahimikan ay bumalik sa buhay ni Maria sa Riyadh, ngunit ang mga aral ng kanyang karanasan ay nanatili sa kanyang puso. Matapos malaman ang katotohanan tungkol sa kulam ni Aling Rosa at ang lihim ng anting-anting, naramdaman ni Maria ang isang bagong lakas. Ang kanyang panaginip, na dating puno ng mga anino at tik-tik na tunog, ay napalitan ng mga imehe ng kanyang nayon sa Quezon, mga puno ng niyog na sumasayaw sa hangin at ang ngiti ng kanyang lola. Isang gabi, habang nagdadasal gamit ang app ng mga Filipino chants, nakatanggap siya ng bagong text mula sa isang hindi kilalang numero. Huwag kang mag-alala, Maria, ligtas ka na. Sa una, kinabahan siya, ngunit nang tawagan niya ang numero, ang kanyang lola ang sumagot. Ang anting-anting ay nagpadala ng signal sa amin. Alam naming ligtas ka na, sabi nito. Natuklasan ni Maria na ang microchip sa cruise ay nagbigay daan sa kanyang pamilya upang ma-alerto ang mga autoridad na humantong sa pagkakahuli kay Aling Rosa. Sa kanyang huling panaginip, nakita ni Maria ang aswang, hindi bilang halimaw, kundi bilang isang babaeng pagod at puno ng inggit na nawala sa liwanag ng kanyang dasal. Ang tunay na aswang, na pagtanto niya, ay ang inggit na nagtatago sa puso ng mga tao, kahit sa malayo. Gamit ang kanyang pananampalataya at ang teknolohiyang nakatago sa anting-anting, nalampasan ni Maria ang takot. Sa Saudi, nagpatuloy siya sa kanyang trabaho bilang caregiver. Ngunit ngayon ay may bagong misyon. Ibinahagi niya ang kanyang kwento sa iba pang OFOs na naging inspirasyon sa kanila na maging matatag laban sa mga hamon ng buhay abroad. Ang anting-anting ay nanatili sa kanyang league, isang paalala na ang tunay na proteksyon ay nagmumula sa pamilya, pananampalataya, at lakas ng loob. Sa kanyang puso, alam ni Maria na ang susunod na kwento ay maghihintay, marahil isang engkanto sa disyerto ng Saudi. Ngunit handa na siya, dahil ang takot ay hindi na siyang makukulong.